Sa pumili ng winter card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakonsensya ba yung inyong tao sa mali niyang gawain. So, na-sense ko kailangan natin mag-cleanse. So, just go ahead and cleanse. I kind of feel na kung sino man ito guys, maldito or maldita siya at masyado siyang makasarili. So dahil doon pa lang na energy niya, I don't feel na this person is regretful. Kasi ang taas ng kanyang pride. Masyado siya mapagmalaki at mahilig siguro din siya mag-post sa social media or pwede rin na napagmataas yung kanyang vibe. Masyado siyang dominant. Okay? Anyway, i-clarify natin yung cards. I feel na yung tinatanong mo sa akin, yung paggawa niya ng hindi mabuti, siguro natarayan ka niya, nasampulan ka niya ng pagiging masama niya. Itong taon na to nagsisinungaling siya sa social media, so huwag kayo mahiniwala kung ano man ang kanyang posting. So far, sa energy, as of the energy, hindi ko pa na-read yung cards. It's kinda like, hindi siya nakokonsensya or natatauhan na makonsensya. I don't feel any guilt. Pero, yung kinakatakutan niya ay makulong. As you can see. Siguro itong tao na to ay mayabang kasi mayaman. To be honest with you. And I kinda feel with this one. Siguro kung meron man siyang kaso, confident siya na hindi siya makukulong. Kasi marami siyang pera at pwede niyang bayaran yung mga tao to hide his or her crime. So, yun yung kanyang vibe, kaya siya mayabang. So, doon pa lang, hindi ko na-sense na siya ay na siya ay nakokonsensya. Pero guilty siya sa paggawa ng masama. Yun nga lang, wala siyang konsensya. Yun nga lang, takot siya na makulong. I feel na gagawin niya yung lahat para i-shut yung tao na magsasabi ng katotohanan. So, I feel here, I'm not sure kung biktima kayo neto, pero yung ginagawa niya, kung sakali man nagtatago siya ng kanyang mga baho, yung ginagawa niya is, ginagawa niya ng kung ano, yung taong may alam ng kanyang pagkasalbahe. Pwedeng binabayaran, pwedeng tinatakot, kasi ito yung gusto niya mangyari, na magpatuloy siya sa kanyang gawain, sa kanyang title, sa kanyang pera, and so on. Yung ayaw niya ay makulong. Or malaman ng mga tao yung kanyang baho. Okay? So, I kinda feel, guys, okay? Actually, natatawa ako sa energy na to, guys. Kasi kung mayaman siya, actually, yung kayamanan na yun ay dahil sa nakaw. And there are people that speaking the truth against whomever this is, na nagnakaw siya or galing sa masama yung kanyang pera. Okay? Hindi naman niya talaga dapat ipagmalaki yun, lalo na kung galing sa kasamaan yung kanyang pera. Pero guys, hindi ko nafe-feel dito yung kanyang pagka-konsensya sa ginawa niya. Kahit nasabihin natin na yung pera niya ay galing sa masama.
To be honest with you, pinagmamalaki pa niya ng mapera siya. Okay? So, hindi ko na-feel yung konsensya niya. So, you have the open and this one. So, I kinda like feel talaga na yung ginagawa niya, guys, is binubully niya yung mga tao na may alam ng katotohanan, alam yung baho niya. Kasi gusto niyang ipagpatuloy yung ganitong image niya na wala siyang tinatagong bahid, na siya ay mayaman, and so on. Kasi I feel here talaga yung pagka-arrogante na vibe niya, na feeling siya ay Diyos, kahit hindi naman siya Diyos. Honestly, I kinda like feel as well yung deceitful energy niya, to be honest with you. So, anyway, I kinda like feel here, guys, okay? Marami siyang connections, honestly speaking. At saka kung binuli mo siya or nagsabi ka ng totoo about him or her, this person make sure that you will not reach your goal. As you can see, I feel here na mabilis siyang mainis kapag may nagsalita sa kanya na hindi maganda kasi gusto niya ganito lagi yung image niya. So, dinidistort niya yung isipan ng mga tao para patuloy siyang sumikat at hindi siya magkaroon ng issue sa pera. Tuloy-tuloy lang yung business, yung work, whatever. So, we have the guide here. So, I kinda like feel na may mga tao talagang may alam ng kanyang baho. Okay? At yung mga tao na to, you know, yung babangga sa kanya, meaning lang nun, gawin nila yung kanilang mission na magsabi ng katotohanan against this person. Kasi kung sino man siya, I kinda like feel siguro na ginagamit niya yung kanyang yaman sa hindi maganda. Or yung iba naman sa kanila, nagnanakaw sila ng yaman. Pwedeng scammer, to be honest, or pwede rin, they are corrupt officials if they are working for the government. So, itong tao na to, with the shield and marionette. So, to be honest with you, hindi talaga siya nakokonsensya. Yung malungkot pa dito, pinapahirapan niya yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan. Okay? At saka, feelingero siya na Diyos. Kaya, I will say, this person is definitely cold-hearted. That's the reason why you have this card. Okay? And, yun nga. Wala siyang konsensya kasi siya ay walang puso. Tingnan natin kung ano pang meron. So, we also have the ghost in reverse. We also have this. So, this person is, meron siyang grupo. Na sense ko maybe it's a mafia. Okay, yung iba naman sa kanila, grupo ng yun nga, masasama. So, we have the alone. So, grupo nga ito. Kaya malakas yung kanyang loob na kaya niya magnakaw, kaya mag-distort, kaya niya mang-bully, and so on. Kasi meron siyang connections. And ito yung hindi alam ng mga tao. Sad to say. Na isa siyang malaking ahas. So, this is the thing. So, kaya siguro kayo nandito kasi kung sino man siya, baka dahilan siya ng iyong pagbagsak. I'm not quite sure if it's about work-related, relationship-related, whatsoever. Pero I feel here na nagagalit ka sa kanya, sa ginawa niya sa'yo. I feel na yung iba sa inyo ay binuli-bully niya. Okay, so I kinda like feel yung energy na parang ka nadidismaya, honestly. Siguro dahil on some point, you could have trust this person, you could have loved this person as your friend, but in reality, this is a big snake, okay? So, tinan pa natin kung ano pang meron. I feel na lalabas din yung kanyang baho, but it's going to be sooner than expected is what I sense. I feel na gusto niyo ng karma reading, pero tingnan natin kung may iba pang information. I feel na gusto mong tanungin kung nakakarma ba tong taong to. Okay. Titignan natin yung main na question, guys. Honestly.
To be honest, yung nararamdaman ko malalim sa dibdib yung sakit. Yung nagawa niyang mali sa iba, honestly, nakasakit siya ng damdamin. Okay, I'm not quite sure if it's you or someone else. Pero siguro dahil doon sa really feel may nagawa siyang krimen. Honestly. So with the star and this one. So, I kinda like feel guys, yung illusion niya ay will be over soon. To be honest, I feel nalilitaw talaga yung kanyang baho. So whatever this person have as of this time, it will be gone. Lahat neto, love life, okay, yung maganda niyang image na hindi naman dapat, okay, yung kanyang posisyon na feelingera at feelingero, yung abundance niya, mawawala yung lahat. Dahil nalabas yung baho niya, yung katotohanan, whether they like it or not, at mawawala siya sa posisyon. So, binigyan nila agad tayo ng karma reading. Kasi maybe, I kinda like feel na yung iba sa inyo minamanifest talaga. Gusto nyo malaman yung karma. Okay, so anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person so hindi siya nakokonsensya. Hugs to every one of you that is a victim and God bless you. Sa pumili ng stars card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakonsensya ba yung inyong tao. I feel this person is a bit of regretful. Pero noong umpisa, feeling ko hindi. Okay, kasi meron din part sa kanya na meron siyang arrogante yung energy. Siguro itong tao na to ay negosyante. At mataas ang kanya na pag-aralan or siya ay talagang smart, okay? At mataas din yung kanyang pangarap, yun nga lang siya ay illusionist. Ibig sabihin noon siya ay nagsisinungaling sa kanyang mga posting. Okay. This person thought that you could be the one for him or her, pero ini-snub mo siya sa ngayon. Dahil siguro may masama siyang ginawa sa'yo. Or baka naman masyado siyang ma-pride, kaya ini-ignore mo siya. I'm also sensing mababaw at na-sense ko rin third-party situation. Okay, maybe ito yung tao na nilagay ka sa third-party situation. At pinahirapan ka niya. I'm sensing not only for months but years kanyang pinahirapan. I'm also sensing na pinatrabaho ka niya, baka ginagayuma ka, kinurcurse. Basta pinahirapan niya yung iyong buhay. Okay? So, tingnan natin. So far, nakakarma siya. Okay? Itong tao na to ay napaka-narcissistic. Honestly, tingin niya sa sarili niya maganda, gwapo, lagi siya nakatingin sa salamin or pwede nagpapagwapo, nagpapaganda, mga ganun bang vibe. And I feel like with this one, I kinda like feel nasa siya na konsensya nung siya ay natamaan ng karma. Okay, siguro yung karma na yan naapektuhan yung kanyang itsura. So, nangyari is pumaba yung kanyang pride dahil nawala yung beauty niya. And dahil siguro sa aksidente, pwede rin dahil sa sakit o kung ano man. Lesson that we have is this one.
I feel here na meron siyang grudges about you, to be honest. Kasi siguro nangyari dito is nagdedemand siya ng attention, pero hindi mo siya pinapansin, okay? I kinda like feel here, evil war is what I sense. So, I'm not quite sure if this is a person that is the one that's evil, honestly, pero nung umpisang vibe, hindi ko sila nagustuhan. Siguro, to be honest with you, madalas kayo magtalo kasi maybe you're somebody that's very spiritual and this is somebody na masyadong materialistic, egotistical, at ma-pride. So, yun nga, nagbabanggaan kayong dalawa. To be honest with you. So, itong tao na to, nakatagpo ng bagong tao. Okay? I feel dito kayo nasaktan, naiyak, kasi pinili niya to, at hindi niya kayo pinili. Okay? I feel here na itong taon na to may pagkamaldito at maldita yung kanyang energy. So, ito nga yung ginawa niya sa inyo, I kinda like feel na kinulam niya kayo, ginayuma, para, pansinin mo siya. Kasi maybe you're busy at work, you're kinda like distancing yourself. I feel na kaya mo siya iniiwasan kasi may third party situation, may dahilan ka. Okay? And I'm kinda like feel na talagang maka-Diyos ka, honestly. Okay? At hindi ka ganun ka materialistic. At saka nagtagpo kayo in this lifetime because you're inspiring this person not to be materialistic. You're kinda like, showing this person a new type of blessing. Yung connection niya sana kay God. Kasi, to be honest with you, sa yung reading about him or her, walang Panginoon doon sa kanyang energy. Alam mo yung pansin ko sa kanya, iniisip lang niya yung kagandahan niya, kagapuhan niya, yung title niya sa social media, yung pera niya, at pumili pa siya ng ibang tao. So, I feel na wala siyang karapatan to demand something from you. Okay? Kasi I feel here na baka tinanggap mo na lang na hindi kayo magkasundo. So, memory na lang yung inyong relasyon. To be honest. So far, di pa nasagot dito kung yes or no. Pero, I just hope on our other cards, masagot yun ng maayos. Okay? So, we have this story here. So, I kinda like feel na until now, this person is thinking about you. And I feel here also obsession yung energy. Obsessed siya sa'yo. Okay? Siguro until now, pinapatrabaho ka niya kasi gusto niyang bumalik ka sa kanya. Pero wag yun na lang patulan, guys, kasi hindi rin maganda na ginagayumak at whatever. So far, to be honest with you, kung sakali man may gayuman na involved, dito guys, tumalbog yung curse. Kasi sa energy nyo, I feel na paalis kayo sa taong ito. Okay? Hindi ka bumabalik, hindi ka lumilingon. So, ibig sabihin nun kaya siya obsessive kasi tumalbog yung curse. Okay? Instead na ikaw yung maging obsessed sa kanya, siya yung naging obsessed sa'yo. So, yun yung nangyari. So, tinan natin kung ano pang meron. So, we have this book. So, parang Facebook. Okay? So, may memory na kayo together. To be honest with you, hate is in either way, so yung connection nyo is kinda like hate and love connection, which is weird. Okay, siguro tong tao na to ay control freak, okay? Kaya siguro nandito kasi tinitinan mo kung nakokonsensya ba siya kasi alam mo na ma-pride siya at hindi bumababa yung kanyang pride. Kaya tingnan mo nangyari kamalasan kasi pinipilit ng Panginoon na maging humble siya. Okay? So, puno siya ng kamalasan guys, lalong-lalo na sa work. So, you also have this one. So, this person is definitely obsessed in love with you. But I kinda like feel here na karmic partner siya guys. Hindi siya yung masasabi nating true love na hinahanap mo.
So, Phoenix is in reverse. So, hindi pa siya nagbabagong buhay. This person still spies on you. So, see? No change. Ganun pa rin yung pag-uugali and cold in either way. Hot and cold relationship. Kaya ka pala pinaiyak ng maraming years. So, baka naman sinagaan mo siya ng maraming years. Siguro nag-expect ka na sana magbago na siya. You know, kasi minsan naman maganda yung connection, minsan cold. You know, hindi mo maintindihan yung connection ninyo. So, tinan natin kung ano pang meron. I feel na naguguluhan ka sa kanya. So, this is kinda like 50-50, to be honest with you. Kasi hot and cold siya eh. So, gusto niyo malaman kung nakakarma ba siya. Pero tinan natin, wala pa tayong sagot, guys. Kung siya ba ay nakokonsensya. Nasaktan siya, guys. If ever you do have a relationship. Okay. If ever you're single, hindi pa to mag-resonate, okay? Kasi, okay, I will give you whatever this is. So, meron ng injustice siyang ginawa sa inyong connection. Yung injustice na ginawa niya is naglagay siya ng third party sa inyong relasyon nung kayo pa. So, yung ginawa niya, tapos, yung ginawa niya yun, hindi siya na-consensya agad. I feel na wala siyang utang na loob. Okay, so nung una, you know, binaliwala ka niya, it's a no in the past. Yung ginawa niya yung kasalanan niya sa'yo. Nag-break kayo, diba? So, to be honest with you, mararamdaman niya yung guilt sa oras na makita ka niya na merong iba. Sa oras na ayaw mo na sa kanya, blinak mo na siya kasi ayaw mo na. Masasaktan siya kapag nakita ka niya may iba. So, it's kinda like a yes and a no. Yung no, kapag wala ka pang karelasyon, okay, hindi pa siya nagsaselos, happy-happy pa siya, inisip niya na may pag-asa pa siya sa'yo, whatever. Pero sa oras na meron ka ng iba, saka siya magiging yes as an answer. Okay? So, remember, take which resonates and leave what doesn't. So, tinan naman natin ngayon kung ano yung karma ng taong ito. Kasi based sa inyong reading, pinahirapan ka niya na maraming years. At hindi lang yun, ginagayuma ka pa niya at kung anong curse. Nakakatagpo ka talaga ng tao, guys. Parte yun ng kanyang karma. Okay? Kaya hindi na siya makakabalik sa iyo. Magiging defensive ka against him or her. Kasi I kinda like feel yung ginawa niya sa inyo, pinaiyak niya kayo. Pinaiyak niya kayo nung nakita mo siya siguro na meron siyang iba. Siguro madalas yung ginawa yun sa'yo na, you know, lagi ka nilalagay sa third party, pinapahiya ka, whatever. So, yung kanyang karma, hindi siya magiging emotionally fulfilled. Kahit nasabihin natin na meron siyang jowa sa ngayon, you know, hindi siya masaya. Kasi meron siyang hinahanap-hanap yung kaligayahan. As you can see. So, walang makaka-complete ng kaligayahan niya. Kasi hanap-hanapin niya yun, yung tao na babalanse sa kanya. So, isa sa kanyang karma, lagi siya makakatagpo ng tao na hindi suwak sa kanya or hindi nagpapaligaya sa kanya. At darating ang time na mawawalan siya ng passion na maghanap ng relasyon. At yun yung time na isipin niya yung nakaraan. Kung ano ba yung biyaya ng Panginoon sa kanya, kung sino ba yung nagpasaya sa kanya among all those men or women na nakasalamuha niya, sino yung nagbigay sa kanya ng kaligayahan. At dito papasok ikaw. Kaya, in ending, it will be a yes. Okay, makokonsensya siya sa oras na natauhan siya.
Masakit dito, siya yung nag-alis ng inyong relasyon, kaya hindi ito naging successful relationship kasi ang taas ang pride niya. Okay? So, mangyayari dito, may kita ka niya with someone else. Ikakasal pa yata kayo, guys, sa taong ito. So, this person has to see it. Parte yun ng kanyang karma. Kung di man sa personal niya nakita, baka nakita niya to sa panaginip. Kasi minsan ganun eh. I'll give you an example. Minsan kasi, let's say, karma reading, di ba? Meron minsan na reading ako na-encounter dati na parte ng parang, what do you call this? Parang bang way ni God para kumampante yung tao na nasaktan. Okay? Ipapakita ng Diyos yung karma ng taong yun. Okay, yung ibang tao, nangyari sa kanila, isakita nila sa kanilang panaginip, yung karma mismo na nangyari. Okay, hindi nila nakita sa Facebook, sa social media, whatever, nakita nila sa panaginip kasi parte yun ng closure ni God for them, lalo na kung nasaktan sila ng drastic ng kanilang tao. So far, hindi naman pinakita sa inyong reading na makikita mo yung kanyang karma. Pero, sa oras alam mo na nagkaroon ka na ng partner, kinasal ka na, okay, yun yung kanyang karma na. Malalaman niya yan. Baka ipakita sa kanya ng Panginoon sa panaginip. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. And hugs to you. Kasi na-sense ko na parang malaki yung pinagdaanan niyo with this person, and God bless every one of you. Sa pumili ng faith card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakokonsensya ba yung iyong tao. Na-sense ko nadidismaya, honestly. Na-sense ko rin nakakahiya. I feel na itong tao na to ay pinagkaisahan. I feel na kung sino man ito guys, lagi siya nakakarma. At naiiyak siya dahil dito. Na-sense ko rin na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, itong tao na to be honest with you, may na-sense ako na hindi magandang karma ng taong ito. Kasi na-sense ko malapit siya sa disgrasya. Okay? So, may potential na baka mangyari yun sa kanya kasi nga hinahabol siya ng kamalasan. Pero tingnan natin, to gain more information, i-clarify natin yung cards. Okay. I kinda like feel here na itong tao na to ay madalas siyang worried about sa kanyang reality check, okay? Kasi, to be honest with you, siniraan ka niya. I feel na yung iba sa inyo harap-harapan kanyang binebetray. At pinapahiya, yun ang nasa sense ko rin. Na-sense ko sa kanyang energy na siya ay evil karmic at meron ding evil entity sa kanya within. Speaking of, okay. Okay, no wonder why kaya siya madalas sa minamalas, guys. Baka itong tao na to nagpanggap na kaibigan mo, whatsoever, naka-close, okay? Pero, you know, ano lang siya, parang siyang si Judas. Parang, you know, nakikisalamuha lang siya sa barkada, pero hindi siya interesado sa mga bagay na meron ka. Parang hindi kanya kinokonsidera na kaibigan. Honestly, kaaway mo to, frenemy. Na nagtatago sa maskara.
which is sad. Yung kinalungkot ko pa dito guys, okay? Naranasan mo na makulam niya. May binibigay siya siguro mga bagay sa'yo or something at lahat nun ay may curse. Yun yung dapat mong malaman. So, you have the nurtured here. So, yun nga, caring ka sa taong ito, tinuri mong kaibigan. Pero siya, behind the scenes, kinukulam ka na pala. At hindi mo pa alam. Kasi akala mo, mahal ka niya dahil mahilig siya magbigay sa'yo ng kung ano-ano. Pero yung mga bagay na yun ay may curse. Baka nadiskubre mo dahil sa mga signs ng Panginoon para sa'yo, kaya tinatanong mo sa ngayon kung siya ba ay nakokonsensya. So far nangyari dito guys, okay? Kayo yung naiyak na nalaman nyo yung totoo. Na itong taon na to pala ay black magic user. I'm not quite sure kung kanino mo nalaman. Maybe sa dream or pwede rin sa red flags. So, yun nga, kayo ay hindi na nag-uusap kasi blinak mo na siya agad nung nalaman mo yung katotohanan. And you're just here for a closure kung siya ba ay nakonsensya. Kasi on your end, you treat this person as a friend. Yung pala frenemy siya. So, talagang masakit sa'yo kasi ikaw yung genuinely na nagmahal sa taong ito. Tinanggap mo siya so far. At maybe ito yung person na dahilan ng iyong pagbagsak with regards sa career at ganun din siguro sa love life. Kasi nakita ko dito na focus ka sa work, maganda yung nangyari sa iyong buhay, meron ka sigurong following, natanggal yung lahat kung ano meron ka dahil sa kanya. So masakit talaga yung ginawa niya sa inyo kasi I kinda like feel here na hindi lang pang kukulam yung ginawa niya kasi based sa energy na sense ko kanina, nagkalat pa siya ng chismis about you. Talagang nasira ka dahil sa kanya. Na wonder why hinahabol siya ng kamalasan. Okay? So, yun nga, kinurse ka niya. Talaman mo yung totoo. So, tinatanong natin kung siya ba ay nakonsensya. So, I kinda like feel I don't think so. To be honest with you. Kasi I kinda like feel here na parang wala siyang pakialam. This is sad. Wala siyang pakialam. Parang ano lang siya, feeling niya, yun yung dapat niyang gawin. Okay? Baka kasi may nag-utos sa kanya na gawin to sa'yo. Baka kung sino tong tao na to, tauhan siya nung kaaway mo, pwede rin. Okay? I feel na itong tao na to, sinisira rin yung reputasyon mo. Tsaka talagang matinding ginawa niya sa'yo with regards din sa yung mental health. So marami nga siyang ginawa sa'yo, to be honest. Pero yung reading mo, I would say, it's kinda like a no as an answer na hindi siya nakokonsensya. Kasi ito yung gusto niyang gawin or yung reasoning kung ba't niya itong ginawa sa'yo kasi ayaw niya na yumaman ka. Gusto niya na mawala ka sa tamang landas. Gusto niya maalis sa'yo yung tao mo, mag-isa ka na lang sa iyong buhay. Masama tong tao na to be honest with you. Sino bang tao na gusto itong mangyari sa kanyang kapwa? Siyempre mga taong wala sa tamang pag-iisip. Kasi hindi ko nakita dito guys sa may ginawa kang mali. Okay? Kung meron man, baka itong tao na to napag-utusan na gawin mo to't ganyan. Baka inutusan siya na kulamin mo si ganito't ganyan, magpanggap kang kaibigan, whatever. Okay, so yun siguro yung ginawa niya. Okay, so inalis siya lahat ng meron ka. Yun yung ginawa niya. So we have the faith here. So ito yung nalulungkot ako guys. Kasi kung magmahal ka, kung tinuring mong kaibigan yung tao, talagang mamahalin mo yung taong yun. Pero nalungkot ako dito guys kasi binaliwala niya yung pagmamahal. Minaltrato ka niya, pinagsabihan ng di maganda sa mga tao at kinurse ka pa niya. Yung malungkot ako dito kasi pinakita mo sa kanya na yung pagmamahal na hindi naman niya deserve.
Honestly. Tapos ganito yung ginawa sa inyo. So, tingnan natin kung ano pang meron. I feel na marami tong pinaiyak na tao. Na-sense ko rin guys, sisikat kayo sa huli. Okay, so we have the Dawn in reverse and we also have this Space in reverse. So itong tao na to, feeling niya, ginawa niya yung trabaho niya. Okay, kasi first of all, na-sense ko rin na parang meron siyang evil entity within. At yun yung bagay na hindi ko nagustuhan. Kasi kung may ganun, alam mo na kung paano kumilos yung taong yun. Kasi dito pa lang sa yung reading, talagang feeling mo parang di tao to, walang puso. Diba? So, yun nga, nagkalat nga siya ng chismis about you with the lie being here. So, you have the beautiful, you do have a good reputation. Ito yung dapat mong malaman at sinira niya yun, which is sad. So, you have the test in either way and we also have perfect. So far, gusto sabihin din ng Panginoon na tinest niya itong taong to. I feel na nakita kayo kasi you could be somebody that's genuinely loving. Baka malapit din kayo sa Panginoon. At nilalapit mo yung Panginoon sa Kanya. Tinuturuan mo siya kung paano maging mabuti. I don't feel na fino-force mo siya na maging mabuti. May maganda ka lang na example sa Kanya. Yun nga lang, malungkot ako dito guys. Kasi hindi siya nakapasa ng test. In-ignore niya kung ano man yung mga tinuturo mo, maybe sa school, sa channel, or kung saan man, saan ka nag-preach, or saan mo pinakita tong kabutihan na to. Kasi ito ay ahas. So, as I told you, yung iba sa inyo, itong tao na to ay inutusan. Kaya niya nagawa yung bagay na yun. Okay, sorry, nawawala na sa focus. Kaya nagawa yung bagay na yun sa inyo kasi may nag-utos sa kanya na gawin ito sa'yo. So, kaya hindi siya nagigilty kasi feeling niya, ginawa lang niya yung kanyang trabaho. At parang wala siyang pakialam kung naging mabuti ka ba sa kanya or hindi. Basta ginawa lang niya yung trabaho niya. Yung feeling ba na parang sundalo to na sumabak sa gera, na parang walang pakialam ko ng history mo, di ba? So, hindi maganda yung energy din. Pero tingnan natin kung ano pang meron. So, gusto ibigay ng mga anghel is yung karma reading na. Kasi may sagot na tayo dito, guys, na it's a no as an answer, na hindi siya na konsensya. Okay, I feel na tako disgrasya itong tao na to. Na-sense ko rin na miyembro siya ng isang grupo na hindi talaga mabubuti. Okay? So, baka itong tao na to na atasan din na, let's say, pwede rin mga trolls. Di ba mga gano'n nainira ng reputasyon. So, siguro yun yung work niya. Okay, kaya hindi siya nakokonsensya. So, itong tao na to, dapat, this person needs to be reminded na may karma. Okay, kung may masama kang ginawa, syempre, may karma na katumbas yun. What you reap is what you sow. So, isa sa kanyang karma, guys, yung kanyang relationship ay mawawala. Because let me remind you, whatever this person did, siya rin yung dahilan kung bakit nawala lahat na maganda sa iyong buhay, relasyon, yung iyong career, nawala yan lahat dahil sa kanya. Pati yung ipon nyo rin siguro nawala din. Okay? So, kaya siya rin, nangyari din yun sa kanyang love life. Okay? So, isa rin sa kanyang karma, lalabas yung katotohanan. To be honest with you, magkakaroon siya ng boss na actually controlling sa kanya at hindi siya magiging masaya. Magkakaroon siya ng mga kaibigan na kagaya din niya na masama rin yung pag-uugali. So, meron siya mga boss dito na hindi niya nagugustuhan dahil nga controlling sila.
Okay? So, yung kanyang karma rin, kung may pera man siya, mawawala din yan. Kasi let me remind you, yan din yung ginawa niya sa inyo. Dahil sa kanya nawala yung trabaho, yung business, kung ano man yan. Dahil din sa kanya nawala yung iyong pinag-ipunan. So, napunta rin sa kanya yung burden na yun. At dahil nawalan siya ng pera, nagkaroon siguro siya ng mga bills na babayaran at hindi niya yun mabayaran. So, imbalance siya with regards sa money. Isa rin sa kanyang karma, mawawalan din siya ng work. At ikaw naman yung aangat. Okay? At pagtatabuyan din siya ng mga tao. Kasi remember yung ginawa niya sa inyo, nagkalat siya ng chismis about you para iwasan ka ng mga tao, para hindi na bumili ng produkto mo or whatever. So, nangyari din yun sa kanya. Naalis siya sa kanyang trabaho at hindi lang yun, naging outcast siya. So, lahat nun katumbas yung ginawa niyang kalokohan dahil sa kanyang trabaho. So, sana itong taon na to, maghanap siya ng mas mainam na trabaho na nakakabuti at hindi nakakasakit ng kapwa. Okay, hugs to every one of you. Kasi malaki yung napagdaanan niyo sa taong ito. I just hope you heal from whatever this person has done to you. Kung hindi pa kayo nag-heal, you hold on to grudges. Let that go. Pray to God to help you heal from whatever had happened. At ipasa Diyos yun na lang. Okay? So anyway, that's it guys. And God bless all of you. Sa pumili ng patterns card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakonsensya ba yung iyong tao. I kind of feel na yung tao ito ay social climber. And I feel heavy sa aking mata. Itong tao na tayo siniraan ka niya. Naglabas siya ng iyong baho. I feel na ginawa niya to sa social media. I'm not quite sure guys if you're aware na siniraan ka niya. I feel na siniraan ka niya sa kanyang barkada. Minaltrato ka niya, hindi ka niya naturing ng maayos. I feel nung kayo pa. Kung hindi man siya karelasyon as in love, maybe it's about friendship, pwedeng katrabaho, just take which resonates and leave what doesn't. I kinda feel there's some point in your life na nag-break kayong dalawa. Nasense ko rin na itong tao na to ay sinungaling. At mapagmataas siya, ma-pride. At nasense ko talaga yung heavy sa aking mata. So, marami silang cards na binigay sa akin and I just hope na mapagkasya ko to sa aking desk. Okay, bear with me. Marami kayong cards. So, gawin ko na lang guys. Okay, papakita ko na lang to sa inyo sa huli. Okay, marami lang tayong cards. Wala mapaglagyan. So, dito na lang muna yan. Okay? So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel kung sino man to guys, siya ay black magic user. And I'm not quite sure if you are aware about it. And I kinda feel na hindi na kayo interested with this person. I feel na blackmailer din itong tao na to. At gusto kanyang kasuhan. Okay, so far na sense ko guys, sa pinipin daw na ito ng langit.
Okay, kasi ayaw ng Panginoon na mag-cause siya ng trouble sa iyong buhay. Kasi whomever this is, hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa ng ganito sa'yo. I feel like since you're not aware, na-feel ko talaga yung heaviness sa mata, okay? I just hope they clarify about it. Kasi hindi talaga ako comfortable sa energy. Kasi feeling ko talaga yung heavy sa mata. I'm not quite sure guys kung kayo yung napaiyak ng taong ito or siya yung umiyak. Okay, pero tingnan natin kung anong meron. So, you have this chosen and coach. I kinda like feel na itong taon na to, yun nga siya ay nagka-curse. At siya ay masyadong dependent sa curse. Okay? So, until now, this person is doing it to you. Okay? And with the coach here, so as I told you, may mga sinabi siya na hindi maganda about you. Minamanifest niya na lumitaw yung baho mo, na makita ka ng mga tao in this way. Kasi, siguro yung buhay mo ngayon ay okay. Pero, ito yung gusto niya mangyari na maging last yung iyong buhay, mawala sa landas. Okay, yun yung gusto niya mangyari. So, itong taon na to, as I told you, he or she manipulate things by curses. Ito yung good news for you guys because you are protected by heaven from this person's spells. So by this one, you need to say thank you to God kasi pinotektahan ka niya. And always pray to God guys. Maging close guys sa kanya kasi ito yung magpaprotekta sa inyo against sa masamang tao. So, good news sa protektahan kayo ng Diyos. Nagpadala siya ng mga anghel to do this to you. So, until now, this person is working hand in hand, secretly with people. I feel like karmic people, yung mga taong masasama na hindi nagvo-vibe sa'yo. Kasi, I kinda like feel here na gusto kanyang malungkot. Kasi maybe this person assume na you are happy on where you're at right now at gusto niya mangyari is mawala itong kasiyahan mo. Siguro itong tao na to ay revengeful. I don't know kung ano nangyari sa connection ninyo pero hindi ko gusto yung vibe. Na-feel ko na meron siyang evil entity within. Kasi the way na mag-isip siya, na revengeful siya, hindi siya nagpatawad, or di ka na lang niya pinakawalan, hinayaan ka na lang niya maging masaya. So, doon pa lang, wala siya sa tamang pag-iisip. So, I kinda like think, this person is being controlled by evil entity na. Kasi, this person is into spell work. Okay? So, may potential na baka masaniban din yan. Okay, so, ito kasing taon na to, you know, I would say it's kinda like a no as an answer. Kasi sa energy pa lang. So, hindi siya nakonsensya. Siguro ko yung pinagsisisi niya kung bakit kayo naghiwalay, whatever. Kasi, I kinda like feel here na maybe you tell something, the truth, about this person. Nakasarili siya. You know, siguro hindi kanya natrato ng maayos, kaya rin kayo naghiwalay. Honestly, and this person still watches you from afar at nakita nga niya na maganda yung iyong buhay at hindi mo na siya kinakausap. Okay? So, kaya itong taon na to gagawa ng paraan para matanggal yung kasiyahan mo. So, suggestion nila sa iyo ng mga anghel as of this time, you have to be introvert. Kasi this person is observing your life. At sa tuwing nakita ka niya masaya, gagawa siya ng kalokohan or kaguluhan. And I kinda like feel na dahil nga manggugulo siya sa iyong buhay, yung masasabi ko lang, you know, siya yung actually masisira. Okay? Kasi first of all, nananahimik ka na. Okay? Yung buhay na pinakita niya sa inyo, enough is enough na. 'Di ba? So, I think on your end, hindi ka naman nagkaso kahit na masama yung pagtrato sa'yo. 'Di ba? So, kaya masasabi ko dito, wag kang papauto sa taong ito.
kung manakot man yan o so ever, siya yung malalagot. Kasi first of all, maganda na yung nangyayari sa iyong buhay. Align na yung iyong business, yung career, pwede rin yung lover. Masaya ka na, minamahal ka na mga tao sa iyong paligid. At itong tao na to, gusto lang maghasik ng lagim. Gusto niya na i-hate ka ng mga tao at ayaw niyang minamahal ka ng mga tao. So, yun yung gusto niya mangyari. Kasi ayaw ka niya maging masaya. Gusto ka niya maging mag-isa. At, gusto niya ito yung energy mo. Natakot ka na mababa yung confidence mo. Kasi nakita niya na umaangat uli yung confidence mo. Okay? So, yung balak niyang gawin is, gawin kang alone, pabagsakin ka, maging malungkot ka uli, and so on. So, as I told you, pinoprotektahan ka talaga ng Diyos sa taong ito. Kasi kung babalik man siya sa iyong buhay, balak lang niya magnakaw. At saka balak lang niya sirain yung iyong buhay. So, the reason why kung ba't kayo nag-break, kasi ginusto ng Panginoon na mag-break kayo. Kasi nga hindi siya mabuting tao for you. Kasi dito pa lang Okay? Siguro ito yung tipong tao na nambubugbog, naninira, lahat na lang negative. Hindi mo deserve to. Honestly, kasi I think ito yung ginawa niya sa'yo sa totoo lang, na ginawa ka niyang stuck for many years, maybe, at ginamit ka lang niya sa pera. Okay? So, ginamit niya, parang kinuha niya lahat ng iyong kayamanan. Sinimot niya lahat, at hindi ko na-feel dito na siya ay ako konsensya kasi wala siyang pakialam. Ganun pa rin siya, hindi siya nagbago, guys. So, wag kayong babalik sa taong ito. Kung sakali man takot-takutin ka. Hindi ko nakita sa iyong reading na naging successful siya na makulong ka, whatever. Okay? Na-sense ko na energy, plano niyang gawin sa'yo. Okay? If ever alam mo na ginagawa niya to behind the scenes, then, just take which resonates and leave at that. And so, to be honest with you, yung gawin mo na lang, mag-focus ka sa work, mag-pray ka rin kay God, and protektahan ka from this person. Kasi hindi ko talaga nakikita na maganda yung kanyang intention. Balak yung guluhin na yung buhay, at I don't feel that you deserve it. Kasi kahit sa yung reading, hindi ko nakita dito kung ano yung kasalanan mo. Okay? I think siya yung nakagawa ng kalokohan kasi nandito ka sa reading, nagtatanong ka kung nakukonsensya ba siya. Pero sad to say, hindi siya nakukonsensya. Feeling ko, sinisisi ka niya. Hindi yan nakikita na mali yung kanyang sarili. So, tinan natin kung ano pang meron. Kasi I kinda feel na masyado nga siyang mapagmataas. Pero, to be honest with you, I'm really happy to see that really God is protecting you from this person. Kasi yung kinakurse din kayo So, we got, speaking of, we have the curse. So, to be honest, I would say it's a no. I think this is a revengeful person. Inassume niya siguro na ikaw yung may mali. Okay? So, close is in reverse, and we have, you break free from this person. And this one is in reverse. Ayaw ka nga niya makitang masaya. At I feel here, yung intention niya rin ay kunin yung iyong yaman. Magnanakaw to. As you can see. Ito lang yung balak niyang gawin, na nakawin yung kayamanan mo. Kasi maybe you're fated sa, let's say, inheritance, kung ano man ang meron ka. So, balak niya yun kunin. So, you have the sake in your way, and we also have this one. So, ayaw ka nga niya maging masaya. Kasi with the sake there, I kinda think na nabalik mo yung iyong confidence. Siguro yung ginawa ng taong ito, sinira niya yung confidence mo. To the point, kasi nakita ko sa energy niyan, hindi maganda Talagang parang ka mawawala sa iyong sarili, sa kanyang energy. Hugs to every one of you. Meron ka siguro traumatic experience sa kanya and so on. At yun yung dahilan kung bakit, parang, basta hindi pa nakaget over
Hugs to every one of you. So, pero bumalik somehow si self-confidence. Okay? Yun nga, gusto niyang pabalikin kung ano ka dati. Kasi siguro alam niya noon wala kang confidence. Okay? Siguro nakita niya ngayon na angat ka, may negosyo ka, may ganito, ganyan ka. Okay? Baka naman, nainggit, nainis, may ka-mentality issue. See? Nainis siya kasi nakita niya maganda yung iyong buhay at ayaw niya makita maganda buhay mo. Kaya gusto niyang sirain. Okay? Hugs to everyone. So, alam na natin yung sagot dito. Nakita ko kasi guys, hindi maganda yung ginagawa niya. Tingnan natin kung ano yung karma or kung ano siguro yung hakbang ng Diyos para kayo ay maprotektahan from this person. So, huwag kayo mag-give in, ha? Okay? Kung lalabas kayo ng bahay, I think na mas better kung meron kayong kasama. Tsaka kung sakali man na siguro niya kayo sa, let's say, sa bahay, sa labas, ihanda nyo lagi yung cellphone ninyo. Mag-record kayo. I-record nyo yung ginawa niya. Kahit yung boses, kundi kaya mag-video ng palihim. Kasi kailangan talaga guys. Kasi nasa sense ko yung energy nila. Masyado siyang violente. Okay? Hindi maganda yung energy. So, dalawa yung tinanong ko kung ano yung plano ng Diyos at kung ano yung karma ng taong ito. I feel na meron tao na magtatanggol sa inyo, to be honest. I feel na pinatrabaho ka niya talaga. Siguro mangkukulam itong taong to. So, let's see. So, wow, this is nice. So, yun nga, I feel here na lalabas yung katotohanan. At, hindi ka niya maaalis sa iyong joy energy. Kasi sa ngayon, na-sense ko yung energy mo, masaya ka ngayon, may pera ka ngayon. So, hindi yan maaalis, which is good. Kasi ngayon, balak nga niyang gawin is kunin lahat ng meron ka para siya yung maging masaya. At siya yung magkaroon ng money. Pero yun nga lang, hindi nga siya papahintulutan. Maybe it's your parents na pipigilan ito mangyari. Police, basta may pipigil sa kanya. Kasi yung energy niya ay napaka-toxic, violente. Okay? Halatang may gustong kunin, kaya bumalik sa yung buhay. So, to be honest with you, hindi siya magwawagi. Kasi magpapadala ng tao ang Diyos na depensahan ka. Kasi ayaw ng Panginoon na bumalik ka sa dati na ganito yung energy, na tinatakot ka, nawalan ka ng confidence. Pero nakabaliktad to, which is a good thing. It just mean na may paprotekta sa'yo para hindi ka matakot, para bigyan ka ng strength. I feel na ginagabayan ka rin na mahal na Panginoon. So, suggestion ko talaga sa inyo guys, maging madasalin kayo. Gawin yung refuge ang Panginoon. Okay? Gawin yung kaibigan ng Diyos. At saka magpasalamat kayo kasi nakita ko sa reading nyo na talagang nagpadala ng anghel yung Panginoon para protektahan kayo sa mga curse. Okay? So, hugs to every one of you. At yun nga, dasal. At, yun, take some time to heal na rin. Para paghandaan nyo kung sakali man may mangyari. Mag-pray kayo kay God to give you strength. At saka pray nyo kay God na sana hindi maalis yung mga bagay na meron ka ngayon. Kasi nakita ko talaga maganda na yung buhay mo. At hindi ko nakita rin sa yung reading na deserve mo yung bagay na gusto niyang gawin sa'yo. Kasi based dito sa iyong istorya, talagang siya yung may mali eh. Siya yung, nagparanas talaga sa'yo ng traumatic experience. Hindi ko na-sense yung energy mo na ikaw yung dominant. I feel na you could be more in this submissive vibe. And this person could have assumed na until now, you will submit to him or her. So, thank God na magpapadala siya ng someone to protect you.
from this person, you know. And I feel here that's it, okay? So everyone, hugs to you all and God bless you.